Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay, kaya kung gusto mo ng mga kwentong horror, mystery, solve and unsolved cases, ay i-like at i-subscribe mo na itong video na to. Noong 1970 ay may babaeng nagngangalang Donna. Nang dumating ang kanyang kaarawan ay rinagaluhan siya ng isang manika na tinatawag na Raggedy Andal. Galing ito sa kanyang ina, kaya nga dito ay medyo nainis siya kasi bakit manika ang regalo sa kanya, bagamat 20 years old na siya, pero naisip niya na marahil lang tinuturing pa rin siyang isang bata dahil siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. Inuwi niya ang manika sa apartment na tinutuluyan niya, na kung saan ay katabi niya ito matulog. Nagtatrabaho siya at tumutuloy sa isang apartment kasama ang kaibigang si Angie, at pareho silang nurse. Kahit noong mga unang araw pa lang ng manika sa apartment nila ay napansin kagad ni Donna na tila nag-iiba ang posisyon ng manika sa tuwing babalik siya sa apartment galing sa trabaho. Iniwan na niya ang manika na nakahiga sa kama, nakasandal sa mga upuan na diretso yung mukha, kamay at paa. Pero tuwing umuwi siya ay nakaharap na ang manika sa pintuan ng kwarto niya at ang paa nito ay nakapatong na sa isa niyang paa. Kaya't isang araw bago siya umalis, sinugurado niyang inayos niya yung posisyon ng manika niya sa kama. Nakasandal sa mga unan at nakastraight yung katawan. Pero kinagabihan ng araw na yon, ng pag-uwi niya ay nakita niya ito na nakatagilid na at nakaharap sa pintuan ng kwarto na parang nag-aantay sa kanyang pagdating. Agad naman siyang kinalibutan sa mga oras na yon, kaya't nagkwento niya ito sa kaniyang kaibigang si Angie. Noon ngang narinig ni Angie ang kwento niya tungkol sa manika ni Donna ay nagbiro ito na baka daw inaantay siya ng manika dahil buong araw itong nag-iisa sa kwarto at baka raw dala lang ito ng pagod ni Donna at kung ano-ano ang nakikita nito. Pero nang lumipas ang mga araw, hindi na talaga komportable si Donna sa kanyang manika. Kaya silang dalawa ni Angie pumunta sa apartment upang sila mismo ang mag-iwan sa manika sa isang upuan sa sala ng apartment. At nang umuwi silang dalawa kinagabihan ng araw na yon, ay natakot sila dahil naabutan nila ang manika na nakahiga na sa kama ng kwarto ni Donna. Kagaya ng huling araw, nakatagilid ito at nakaharap ang mukha sa harap ng kwarto. Napaisip sila na baka may pumapasok sa apartment at iniiba ang posisyon ng manika. Pero wala naman silang nawawalang mga gamit. At saka, sino naman nang aakyat ng bahay at papasok sa apartment para lang baguhin ang posisyon ng manika ni Donna? Kaya naman nang sumunod na araw, umalis silang sinigurado nilang nakalak ang mga bintana at pinto ng apartment at iniwan ulit ang manika sa kama ni Donna. Kinagabihan na naman ay natagpuan nila ang manika na nasa labas ng kwarto at nasa pintuan ng apartment. Doon na nila napatunayan na ang manika ni Donna ay nagkakaroon ng buhay at gumagalaw. Sa kabila ng paulit-ulit itong nangyayari, hindi na sila gaanong natakot dahil hindi naman sila sinasaktan ng manika. Sa totoo nga ay minsan ay kinakausap pa nila ito bago sila umalis ng bahay.
at para nilang itong tinuturing na isang tao at kasama nila sa kanilang apartment. Hanggang ng isang araw ay nakita nila ito na dahan-dahang itinataas ang kamay at inilapag sa mesa. Nangyari ito habang kumakain sila ni Donna. Pero imbis na matakot sila, ay namangha pa ito dahil nakita nila mismo ng dalawa nilang mata na gumagalaw ang manika. Dahil nawala roon ang kanilang duda kung gumagalaw ba iyon ng mag-isa o may gumagalaw na tao na nagpapalit nito ng kanyang posisyon. Mula noon ay nagsimula na silang makakita ng papel sa apartment na may nakasulat na "Help us". Minsan ay parang humihingi ang manika ng tulong. Nakitaan din nilang ito ng mga dugo. Nang nagpatawag silang ng espiritista ay sinabi nitong may espiritu daw na namatay na sumasanib sa manika ni Donna. Isa daw itong batang babae na may pangalang Annabelle. Patuloy naman nilang inilagaan ito na parang tao. Isang beses nila itong nakitang nakatayo at biglang natumba, pero nang itinayo nila ito ulit ay hindi nila ito nagawa dahil nga ay napakalambot ng manika. Noong minsang bumisita ang boyfriend ni Donna na si Luke sa apartment nito ay naramdaman nitong sinasakal siya habang natutulog at pagdilat niya ay nasa ibabaw niya ang manikang si Annabelle. Noon nga ay kinuha niya ito at itinapon sa labas ng apartment. Pero kinabukasan ay nakita nila ulit ito sa kwarto ni Donna. At isang beses nga naman natulog ulit si Luke doon ay nagkaroon siya ng 7 malalim na kalmot sa dibdib. Mula noon ay pinaampon nila ito sa mag-asawang espiritista at inilagay sa kanilang museo. Marahil napanood mo na ang mga video ng katulad nito at ang Annabelle rin ay ginawa nila ng pelikula. So marami rin ang kwento tungkol dito sa manikang ito noong nalagay na ito sa museo. Pero pinaniniwalaan pa rin nilang totoo ang mga nangyari at totoo rin ang mga nakita ng tao na nasa pelikulang Annabelle.